Breaking news po mga kababayan. Nako po, eto na. Magshot ni Senador Rodante Marcoleta. Ibinandera ni De Junior sa social media. Malaking gulo itong pinasok ni BBM, mga kababayan ko. Talagang pinairal po ang kawalang katarungan at katwiran para gawin kay Marcoleta ito. Bendalo talaga ang nangyari mga kababayan. Si Senador Marcoleta ay dinala sa krame. Nagkakagulo din ang mga kapulisan. Dahil inaabangan po ang matinding backlash sa taong bayan. Maalala po natin, nung nakaraang araw, nagsagawa po ng people power sa EDSA, ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo. At lahat po ng mga kababayan natin na sumisigaw ng bakit si Marcoleta ang ikukulong nyo, kayo ang mandarambong. Nakita po natin mga kababayan ang nangyari. Talagang inaresto po si Senador Marcoleta para hindi magkagulo. Talagang sumuko po ito sa Sandigang Bayan. Talagang nagkusang loob po ito para magpa-aresto. Mga kababayan ko at mga OFW sa buong mundo, ganito po kawalang katarungan ang ibinibigay sa atin ni De Junior na ito. Mga kapulisan, AFP naka-red alert dahil nga po tila may mangyayaring the big one, malaking gulo. Tila isang bomba na kumukulo na anumang oras ay sasabog. Ito po ang ginawa nila kay Senador Marcoleta. Mga kababayan, grabe na talaga. Nakakalungkot, nakakaiyak. Kung sino pa yung mga nagtatanggol. Mga kababayan, nakakaiyak po ito. Alam natin na si Senador Marcoleta ay tumindig, tumayo, hindi nagpatakot, hindi nagpadibag. Kahit anong gawin nila, hindi nila mapatahimik si Senador Marcoleta. Heto na nga, nangyari na po ang inaasahan natin na lahat po na mga tumitindig para labanan ang korupsyon at katiwalian sa ating bayan sa malaking pagnanakaw na ito sa ating bansang Pilipinas. Talagang nakakaiyak. Si Senador Marcoleta ay natuluyan ng inaresto at kinulong. Matindi po ito mga kababayan ko. Yan yung mugshot niya. Ibinandera ni De Junior sa social media. Tila nagsasabi na kung lalabanan nyo ako, ganyan ang mangyayari sa inyo. Gaya ni Senador Marcoleta, isinisigaw ang katotohanan. Sinisigaw, tumitindig sa katwiran at ng pantay na pag-iral ng batas. Pero anong nangyari mga kababayan ko? Eto, inaresto at ikinulong si Senador Marcoleta. Ang tanong ng bayan, hanggang kailan ang pananatili ng bendalo? Nakita nyo naman mga kababayan, unang araw po ng impeachment ni Sara Duterte, nagkasagutan. Itong legal counseling ni Sara Duterte at si Luistro, nagbakbakan po. Ipakita po natin paano dinurog ng abogado ni Sara Duterte itong si Luistro. Yung mga kapulisan, mga kababayan, libo-libo na po ang ipinakalat sa buong Pilipinas. Sa Metro Manila, naka-red alert na. Maski sa Senado, sa paligid nito, nababantayan na mga pulis, libo-libo, hindi lang 10,000, hindi lang 20,000, mga kababayan. Talagang naka-red alert ang buong bansa. Dahil dito sa nangyari kay Senador Marcoleta at ang pag-uumpisa
ng impeachment trial court ni Inday Sara. So ngayon mga kababayan, pasadahan po natin itong balitang ito. Ito po. And quickly filled with speculation and misinformation. He said the issuance of the warrant of arrest against the respondents signify that the court found probable cause to believe that they committed the offense charged. He also emphasized that the warrant of arrest does not make the accused automatically guilty and that they continue to enjoy the presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Carmina Marcoleta already left the Sandigan Bayan premises at 11 a.m. and is set to undergo booking procedure at Camp Crame. He is set to be committed to the Quezon City Jail in Payatas, where Senator Jinggoy Estrada and former Senator Ramon Bong Revilla Jr. are also currently detained. Ayan mga kababayan ko, natapos na po ang mugshot ni Senador Marcoleta at medical. Ngayon po nasa Campo Crame, kinulong doon at idediretso sa Quezon City Jail sa Payatas. So ngayon mga kababayan, ipakita natin itong bakbakan sa Senado. Talagang nagkaroon po ng matinding labanan dito. Ito po mga kababayan ko, panoorin po natin ang sagutan na ito. Talagang napahiya itong nangyari po mga kababayan. Ito po, panoorin nyo po ito. Ito po mga kababayan, ang kampo ni BP Sara, pahiyang-pahiya itong mga bendalo na ito. Ito po mga kababayan, panoorin nyo po. Magugulat po kayo. Ito, sagutan ito, nabakbakan agad itong bendalo ng mga ito. I presume, Representative Luistro, you will deliver for the prosecution and for on the part of the respondent? I will deliver the opening statement for the defense, Your Honor. Representative Luistro from the panel of prosecutors of the House of Representatives is now recognized to deliver her opening statement for the prosecution. You may proceed, ma'am, and you have 15 minutes. Your Honor, before I proceed, the prosecution respectfully moves for the reading of the 4 articles of impeachment and the entry of the corresponding answer or plea for each article of impeachment, Your Honor. Your Honor, this is consistent to the Senate rules on impeachment, particularly Rule 7, Your Honor, the last paragraph of which mentions about failure to appear, failure of the lawyer to appear, and failure to file answer. There should be an entry of plea of not guilty. Likewise, Your Honor, under Rule 9 of the Senate Rule of an Impeachment, which says that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment against him or her. In this rule, Your Honor, it was likewise provided that the name of the person appearing in behalf of the respondent should be entered into the record. And by the answer, Your Honor, it is humbly... Ayan mga kababayan, ngayong araw kasi nagsimula na po ang prosecution panel versus sa Sara laban dito sa mga bendalo. Alam natin mga kababayan na hawak po nila ang lamesa. Ituturo nila kung sino ang makulong gaya ni Senador Marcoleta. Kaya dito sa impeachment ni Sara Duterte ay napakalaking bagay, napakalaking kawalan ni Senador Marcoleta. Alam natin na si Senador Marcoleta isa po sa pinakamalakas at pinakamatapang, lalong-lalo na sa debate. Hindi po mapapantayan ng kahit sinong Hestas Barabas ang paninindigan at katwiran ni Senador Marcoleta. Lahat bibirahin. Alam po natin napakalalim mag-isip ni Senador Marcoleta. Alam natin na hindi nila kayang talunin ang isang Marcoleta. Kaya ang ginawa nila dito mga kababayan, niliquidate nila si Senador Marcoleta. Talagang gumawa sila ng paraan para mawala sa kanilang landas. Isipin nyo mga kababayan, panghabang buhay na ikukulong si Senador Marcoleta.
Ibig sabihin, kung panghabang buhay na nakakulong si Senador Marcoleta, panghabang buhay din silang mangungurakot at magnanakaw. At gagawin po nila, mga kababayan, babaluktutin nila ng babaluktutin ang katwiran ng batas. Wala nang iiral na bendalo. Kaya ang ginawa nila dito, mga kababayan, para mabawasan yung pwersa na magtatanggol sa katwiran, lalong-lalo na sa titindig sa impeachment ni Sara Duterte, si Marcoleta ang nakita nila. Napakalaking kawalan po ni Marcoleta, mga kababayan. Kaya nakakadismaya po ito. Nakakaiyak po talaga. Nakakaiyak po ito. Pertains to the particular plea of whether guilty or not guilty of the respondent, Your Honor. Likewise, Your Honor, under Rule 22, 21, Your Honor, the trial of all the articles of impeachment shall be completed before the senators vote on the final question of whether or not the impeachment is sustained. It is gleaned from this rules, Your Honor, that the senators will be voting on a per-article basis, Your Honor. And that is why it is the humble submission of the prosecution that there should be reading of the article and entry of the particular plea per article, Your Honor. This likewise, Your Honor, manifests our complete adherence to the mandate of the Constitution sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment at pagpapasok ng sagot ng respondent, maipakita po natin sa sambayanang Pilipino ang ating pagsunod sa mandato ng Konstitusyon. Likewise, Your Honor, it upholds due process not only of the respondent but also of the Filipino people. Sa pagbasa po ng mga artikulo ng impeachment, O mga kababayan, bakit bumubula ang bibig ni... Wait lang mga kababayan, na ito, nakaka-distract po ito. Bakit bumubula ang bibig ni Luistro? Mga kababayan, yung mga medical expert, ano ba ang sakit nito? Bakit bumubula-bula ang bibig? Na parang si BBM. Tignan nyo po, bumubula ang bibig, mga kababayan. Nako po, Luistro, ba't bumubula ang bibig mo? Nako, mga kababayan ko, ibang pangitain ito. Ayan she o. will be informed Nako, of the nature of the kadiri. accusation against her bago pa po siya sumagot whether she is guilty or not guilty, Your Honor. Mga kababayan, bakit bumubula-bula ang bibig nito? Naku po, parang BBM ito ha. Ba't bumubula-bula ang bibig mo? Kumuha ka naman ng tissue, kadiri. Bakit may bula-bula na ang bibig mo, Luistro? Ganyan ba pagka talo na? Ganyan ba pagka... Naku mga kababayan, bakit bumubula-bula ang bibig nito? Naku, ngayon ko lang napansin, kanino ko pa pinapanood pero parang may mali. Bakit bumula ang bibig ni Luistro? Naku po mga kababayan ko, kayo nang bahalang magkomento. Bakit? Likewise, Your Honor, ang 4 na artikulo po ng impeachment ay nakabase sa iba't ibang alegasyon ng facts at iba't ibang nature of accusation or cause of action, Your Honor. And with that, Your Honor, it is perceived that there's a possibility that the plea of the respondent to each and every article will be different from one another, Your Honor. And lastly, Your Honor, this is consistent with the Senate rules on impeachment because the senator judges, the honorable senator judges, Your Honor, will be voting on a per-article basis after the conclusion of the trial. Ayan mga kababayan, bakit ganyan kadiri? Ba't Luistro, bumula-bula na ang bibig mo, punasan mo naman. Nako mga kababayan, kayo nga po magsabi, bakit nabula na ang bibig nito? Ba't tila may laway na kulay puti? Nako po mga kababayan, minus minus 5 ito minus 10. Nako mga kababayan ko, stress ba yan? Nako po. Yes, Your Honor. The chair will respond. Unless the counsel for respondent would like to say something about the motion of the distinguished lead prosecutor. Yes, Your Honor, may I comment? The lady may O proceed. yan na, magaling ito. Before the presiding officer can rule on the motion or request of the lead prosecutor. But before I give my comment, may I just clarify
if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused. Magaling ito, mga Your Honor, kababayan. whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, answerable Your by Honor. yes or no, Your Honor. Rule Is the 7, lead prosecutor Rule Ayun 9, na, is the kainitan lead na. Let this prosecutor not be a debate between the requesting councils. for the respondent accused Counsel to be for arraigned, Your respondent, Honor. kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor. We will recognize the counsel for respondent for her comments on the motion and the manifestations made by the lead prosecutor for the House. You may proceed, ma'am. Thank you, Your Honor. I believe I have a standing question to the lead prosecutor, and I would like to ask her for the legal basis for requiring the respondent to be arraigned today. Because, Your Honor, I note that in her request earlier and manifestations given for the respondent to be arraigned today, she cited Rule 7, Rule 9, and Rule 21. However, in Rule 7, it very clearly states that if the person impeached after service shall fail to appear either in person or by counsel on the day so fixed, or appearing shall fail to file his answer to such articles of impeachment, the trial shall proceed nevertheless as upon a plea of not guilty. Well, this rule is clear. It does not talk about any arraignment. And if you take a look at this sentence, everything here has been satisfied. The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel. Second thing is that the respondent accused was also able to file her answer. And so Rule 7 does not support the request of the lead prosecutor that the respondent accused be arraigned today. Now, on the matter of Article 9, counsel also say that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment against him or her. And if he or she appears, or any person for him or her, the appearance shall be recorded, stating particularly if by himself or by agent or counsel, naming the person appearing in the capacity in which or he appears. If he or she does not appear, either personally or by agent or counsel, the same shall be recorded. And for all intents and purposes, respondent is present today through counsel. There is also nothing in Rule 9 that requires the reading of a 23-page articles of impeachment, which will be a waste of judicial time. Now, finally, under Rule 21, Your Honor, may I just correct the manifestation earlier by counsel, because it would seem to me, unless a reading of the transcript would say that I'm mistaken, but I seem to have heard the lead prosecutor claim that the voting on the articles of impeachment will be per article. Well, that's true, but the first sentence of Rule 21 says, the trial of all the articles of impeachment shall first be completed before the senators vote on the final question on whether or not the impeachment is sustained. Now, honestly, I do not see how Rule 21 is related to the motion now being requested or propounded by the lead prosecutor. And at any rate, Your Honor, given that the respondent is represented by her counsel today, and this is consistent, her appearance is consistent with the notice given and in accordance with the rules on rules of procedure of this court, then we can enter her plea on her behalf. The arguments of the parties are duly noted. Chair will now make its ruling. The articles of impeachment were deemed read and spread into the records when it was referred by the Senate to the Committee on Justice for the proper issuance of summons. And a plea of not guilty will only be entered in accordance with our rules in behalf of the Vice President if she does not file an answer. But in this case, she has filed an answer,
and in fact has appeared through counsel. Insofar as the reading of the articles of impeachment is concerned, it will be done at the final resolution of this case when it is put to a vote by the senator judges, where each article of impeachment will be read before a vote shall be taken thereon. For those reasons, the motion is denied, and the lead prosecutor, Representative Luistro, may proceed with her opening statement. Kindly be mindful of the clock, and before recognizing you, ma'am, may I remind the counsels for the parties to kindly address the chair with respect to anything and everything they want or wish to say before the court, and not to address each other. Ayan, mga kababayan ko, nagkainitan. Unang araw pa lang ng impeachment. Talagang bardagulan na. Nakita niyo naman po, mga kababayan, ang ginawa nila kay Senador Marcoleta. Nako po, magandang laban sana ito. Pag nandyan si Senador Marcoleta, yung kanyang presensya, mahirap tibagin ang kanyang likas na kalagayan. Yung kanyang likas na talino, hindi nila kayang lusawin. Pero ngayon, mga kababayan, nakakadismaya. Dahil nga po sa ginawa nila, inaresto at pinakulong si Senador Marcoleta. Nagkamali si De Junior. Kaya ang buong kapulisan dito, mga kababayan, hanggang sa Senado ay bata-batalyon po ng mga pulis, bantay sarado na po. Nagsisidatingan na po ang mga tao dyan. Tila malaking kaguluhan ang mangyayari dyan. Isipin nyo, habang buhay na ikukulong si Senador Marcoleta dito. At bakit, mga kababayan, si Luistro, bakit naglalaway at tila bumubula-bula yung kanyang bibig? Di ba ganyan din si BBM, nagbubula-bula din ang bibig, kadiri. Tapos nagsasalita ka pa sa screen. Kaya ka nakaka-distract. Sa mga kumakain po, bakit bubula-bula ang bibig nito? Nakakaiyak po, mga kababayan, ang nangyari kay Senador Marcoleta. Kakikitaan po talaga na injustice, walang katarungan, walang patas na pagtingin kung sino pa yung mga mandarambong, sino pa yung mga magnanakaw. Bakit si Senador Marcoleta? Kung kasalanan po ang mga donasyon, bakit si BBM may 250 million o 247 million na donation galing po sa mga individual nung kanyang campaign election? At si Bendalo Erwin Tuplok, 150 million yata ang natanggap nito sa mga kontraktor. Mga kababayan ko, ano na? Bendalo talaga. Maganda po sana ang impeachment na ito pag nandyan si Senador Marcoleta. Ako, personally, sa aking pananaw, masakit po sa aking kalooban. Umiiyak po ang aking puso, mga kababayan. Bakit ginawa nila ito kay Senador Marcoleta? Bakit? Kung sino pa yung mga matitino, kung sino pa yung mga nagtatrabaho na hindi mo kakakitaan ng pagnanakaw. Kung sino pa yung mga magnanakaw, ayan. Nandyan po sila, tuwang-tuwa sila, nakakapagsalita, presiding officer pa. Bakit si Escudero? Sabi ni Boying, hinog na daw ang kaso. Ganon din kay Judas Iscariote na si Joel Villanueva. Hinog na, pero naka-naka. Nag-over the bakod ang mga Judas. Ngayon, nauna pa ang ating pinakamamahal na senador na si Marcoleta. Kaya bali-balita, tila merong dabiguan. Tila mauulit yung the World Wide Walk na dinaluhan ng halos 10 million hanggang 15 million na mga kapatiran. Kasama po yung mga kapatid sa ibang bansa. Tila, naku po mga kababayan, the big one, ginagalit nyo talaga ang taong bayan. Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Inaglahi nyo si Senador Marcoleta. Papayag ba ang kapatiran sa ginawa ninyong pangbababoy kay Marcoleta?
Inalis nyo ang karapatan ng taong bayan na makakita ng tunay na pagkilala ng batas. Binaluktot nyo ang saligang batas. Pinapaikot nyo ang mga ulo. Binubudol nyo ang taong bayan. Bakit si Marcoleta ang ginawa nyo ng ganyan? Masakit po sa damdamin. Masakit sa puso. Lumuluha ang sambayanang Pilipino. Nung nakaraan, si Tatay Digong inaglahi nyo. Ginipit nyo at kinidnap, pinaaresto, dinala, pinalipad nyo hanggang ICC. Ngayon nakakulong si Tatay Digong kaisa-isang presidente na iniyakan ng sambayanang Pilipino. Nakakalungkot mga kababayan. Bakit si Marcoleta ang ikinulong nyo? Kayo ang magnanakaw. Di ba mga kababayan ko? Talagang nakakasakit po mga kababayan. Nakakadurog ng puso. Bakit si Senador Marcoleta ang nasa kulungan? Imbes na yung mga magnanakaw ng mandarambong, mga bendalo na nasa listahan ng mga Marines, may mga ebidensya na. Sinasabi pa ni Boying, hinug na, the masters of plunderer, si Tambaluslos, pero anong nangyari? Inuna si Senador Marcoleta, nanlalaban ni paningin ko dahil sa luha. Mga kababayan, luluha po ako. Naiiyak po ako sa nangyari kay Senador Marcoleta. Naiiyak po mga kababayan. Parang hindi ko matanggap yung nangyari. Bakit si Marcoleta ang ikinulong? Grabe. Nasaan ang hustisya? Nakita nyo naman ang nakaraan. Si Auntie Claire, binanatan doon. Sa Canada, sinigawan. Nakawatan, sinagawan na pangit. Maski si BBM at yung asawa, pinagmumumura. Ayan, umutang na naman ng $2.5 billion. Pero nanakawin lang. Yun ang sinasabi ng mga komento. Tapos sasabihin ng World Bank, the Philippines is a middle class income earner. Naku po, budol-budol talaga tayo. Ninanakaw lang mga perang inuutang. Tapos si Marcoleta, yan, nakakulong. Panginoong Diyos, sana kayo na pong bahala. Kayo ang aming sandalan, kayo ang aming kalasag sa nangyayaring kawalang hustisya. Tulungan niyo po si Senador Marcoleta. Alam natin na hindi pababayaan ng ating ama ang ating kapatid na si Caro Dante. Nakakaiyak po ito. Kasama tayo sa mga kinulong. Kasama ang taong bayan sa kinulong nila. Inalisan ang karapatan na malaman ang katotohanan. Dahil binabaluktot nila ang katotohanan. Ginagawa nilang bendalo. Kaya mga kababayan, i-share at i-like ang bidyong ito. Unang araw ng impeachment trial court. Talagang nagkainitan. Si Luistro, bumubula ang bibig. Bakit kaya? Magkomento yung mga medical expert. Bakit? Anong sakit nito? Bakit bubula-bula ang bibig? Naku po mga kababayan, mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines. I-like at i-share at i-subscribe yung ating YouTube channel. Mabuhay po. At antabay po tayo sa nangyayari kay Marcoleta at sa impeachment ni Sara Duterte. Sana po mga kababayan, ipanalangin po natin si kapatid na Caro Dante na malampasan niya ito. At manlaig ang katwiran at katotohanan. Umiral sana. Tulungan tayo ng nasa langit. Salamat po ng marami.